Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. So sa episode na to guys is nagyaya yung mga kaibigan kong galing Manila, gusto na nilang makita or maranasan kung anong ginagawa ng nagmamana sa ilalim ng dagat. Kaya sinama na natin sila para ma-experience na din kung gaano kahirap at gaano ka delikado ang pamamana sa karagatan. Kaya tara, samahan nyo kaming muli sa dive ngayong hapong ito. Quick dive lang tayo dito. Mangunguha lang kami ng pang-ulam. Tara, let's go! Shoutout nga pala kay Pawikoy, Ka-Fishing, Wenzel Palkulan, Bea Lopez, Renz Castro, Mark Isaga, Macmac, Rapi Bantilan, Marvin Devora, Cesar Castellano, Alexis Peña, Sambales Spearfishing, Ramon Castillo, Rowan Quinones, Remedio Balos, Dennis De La Cruz, Rini Alisin, Bisolok Family, Romeo Alcones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Load muna tayo ng spear gun dito. Since nandito na tayo sa spot, after loading spear gun, diretso na tayo sa malalim na area. Since na kapag warm up na tayo, kani-kanina lang. Dito guys, kung mapapansin nyo, wala yung mga dalagang bukid o yung mga bait. So, yun kasi yung palagi kong tinitingnan pag nagdadive ako. Kung meron kasi nun is may chance na may mga nakapaligid sa kanilang malalaking isda or may naghahunt. At pagkapwesto natin dito, nakita ko agad itong mga grupo ng mga ilak. Ang dami nila na sa babang part. Kaya lang, ayaw talagang lumapit. Nandun lang sila paikot-ikot. Mukhang deadma tayo dito. Nag-antay-antay pa tayo. Nagbabaka sakaling may lumapit na isa. Since wala naman talaga, kaya hayaan na lang natin. Another dive na lang tayo dito. Dito guys, nagpalipat-lipat ako ng pwesto since hindi ko makita yung mga bait, kaya moving spot tayo. At dito sa dive na to, may nakita akong 5 pirasong batfish. Kaya nilapitan ko na para ma-close natin yung distance at ma-pull natin yung trigger. At eto yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Our first fish of the day, isang batfish. Wow. Badang ito kung tawagin dito sa amin. Napakasarap inihaw. Etong mga ganitong size. Makalipas pa ang isang oras at eto padilim na yung ilalim ng dagat. Kaya pumunta ako dito sa malalim na part para kumuha na lang ng unicorn. At eto yung pangalawang isda natin. Yahing ito kung tawagin dito sa amin, itong ganitong unicorn. Isa rin sa napakasarap ihaw itong ganitong unicorn na to, napakataba. Wow. Lagay muna natin sa bangka. Pangalawang isda natin. At eto, bumalik ako dun sa may bat. Dun sa napanaan natin ng unicorn. At marami kasi sila dito. Grupo. Kaya dito na lang ako sumisid. At kuha ulit tayo ng isa.
At ayun, napakaganda ng patama natin. Ito na rin yung last dive natin ngayong hapong ito. Since nakatatlong piraso na tayo, okay na yon. May pang ulam na kami ngayong gabing ito. Goods na rin to, mabubusog na kami na ito. Halos magtatatlong kilo din yung isda naming nahuli. At least naranasan nila at nakita nila kung paano mag-hunt ng mga kaibigan ko, kung paano ang hanap buhay ko dito sa dagat, at kung anong ginagawa ko sa ilalim ng dagat, gaano ako katagal pag sumisisid. At least nakita mismo nila ng kanilang mga mata kung gaano kahirap talaga ang spearfishing. Kinaumagahan, nag-dive ulit ako. Dito lang din sa palaging dinadayba natin, sa malapit lang dito sa bahay, yung favorite spot natin. So after loading spear gun, dive agad tayo. At dito guys, kung mapapansin nyo, nandito na yung mga makakakita na tayo ng mga dalagang bukid. At nandito na rin yung mga slick unicorn. Ang dami nila ngayon. Dito may nakita akong isang red bass. Akala ko dediretso na sa atin, ngunit biglang lumiko. Napakalaki sana. Sayang. At nandito na sa atin yung mga slick unicorn. Napakarami talaga nila. Ngunit out of range pa rin, di natin matira. Kaya wag pilitin ng ayaw, angat na lang muna tayo. Dito sa pangalawang dive natin, naglipat ulit ako ng pwesto. At dito may nakita akong isang marbled grouper. Linapitan ko. Kaso nga lang, paggalaw ko ng pana, biglang sumuot sa butas. Dinapitan ko pa yung butas, kaso wala na talaga, hindi na nakita. Another dive tayo. Pang tatlong dive natin ngayong umagang ito. At pagkapwesto ko dito, nandito ulit yung mga slick unicorn nandyan sa unahan. Kaya lang malayo pa sila. Kaya tingin-tingin lang muna sa paligid. Baka nagbabaka sakali tayong may mga isdang dadaan. At habang nag-aantay tayo dito, paglingon ko ulit sa kanan ko, eto napakalapit na yung isang slick unicorn. Kaya pagkakuha natin ng distance, tinitan natin to. At eto yung naging unang isda natin ngayong umagang dive na ito, isang slick unicorn. Napakakalma pa rin ng dagat. After 1 hour ng paghahanap natin ng isda, eto at nandito na talaga yung mga bait. Nagbabaka sakali na tayo dito sa dive na to na may magpakita ng magandang isda, gaya ng mamsa o mga dogtot.
Pero sadyang mahina talaga ng labas ng isda ngayon. Wala talagang nagpapakita. Nandito sana yung mga dalagang bukid, ngunit walang naghunt sa kanila. At habang nag-aantay tayo dito sa ilalim, eto may grupo ng mga slender unicorn na palapit sa atin. Mga good size na rin, kaya antayin natin at kuha tayo ng isa. Dito sa part na to, pinapasok ko pa rin yung always sustainable fishing. Pili lang tayo ng mga good size na pwede nang panain. Pagkapili nga natin ng isang malaki, hinana na natin to. At ito yung pangalawang isda natin ngayong araw na ito. Isang good size na slender unicorn. Since halos 2 hours na din tayo nagdadive ngayong umaga, nagdive ulit ako dito sa nahulihan natin ng slender unicorn. Nagbabaka sakali tayo magpakita pa yung mga unicorn. Kukuha pa tayo ng isa para pandagdag na rin sa ulam. At pagkapwesto nga natin, eto nandito kaagad yung mga slender unicorn. Saka may mga kasamang slick unicorn pero masyado pang maliit para panain natin. Kaya pili ulit tayo ng good size dito sa slender unicorn. At pagka-close natin ng gap dito sa isa, tinira natin to. Baka tirahin pa ng iba. At pagkatapos ng dive na ito, umuwi na rin ako. Okay na din yung mga huli natin. Naka-2 slender unicorn tayo, saka isang slick unicorn. Goods na rin to. At pagsapit ng hapon guys, dive ulit tayo. Nagpapakasakaling eto na yung time na makahuli tayo ng magandang isda ngayong araw na ito. At ang kalma pa rin ng dagat. So ganun lang talaga sa pamamana, tiyagaan lang. Kung wala kang tiyaga dito, wala kang nilaga. Kaya tara, let's go! Pagkarating natin sa spot, nag-dive ka agad ako. Dito lang sa mababaw na area. So pinaka warm up na rin natin to. At pagkapwesto natin, nakita ko kaagad itong mga midnight snapper sa mga ilak. Ang dami nila dyan sa unan. Kaso nga lang, itong mga midnight snapper na to is napakatalinong isda. Napakahirap palapitin kung nag-aambus ka. Kukuhaan mo na lang to kung talagang madilim na yung ilalim ng dagat or patakip silim na dito sa lugar namin.
So, at nag-antay-antay pa tayo ng ilang segundo dito. Kaso nga lang, hindi talaga lumalapit. Kaya huwag pilitin ang ayaw. Hayaan na lang natin. So ayun guys, madalang talaga yung isda. Ang oras natin is alas 6 na. Halos 3 hours na tayong nagda-dive. Wala pa rin tayong huli. Halos pauwi na rin tayo. Galing tayo doon. Ito madilim na yung ilalim. Pero dive pa rin tayo dito sa baba. Try natin dito kung meron pang lalapit sa atin. At eto na yung last dive natin ngayong hapong ito. Since wala pa tayong huli, wala talagang nagpapakita. Madalang ang isda ngayon. At kung mapapansin nyo nga, madilim na talaga yung ilalim ng dagat. Since yung wala pa akong camera talaga is nagpapagabi talaga ako pag hapon na dive. Nagpapadilim talaga ako sa kasi eto talaga yung time na nakakahuli ng magandang isda. Gaya ng mga red bass, mga snapper, mga ganito, mga kanlay. At habang nagmamasid tayo dito sa kaliwat kanan natin, at pagtingin ko ulit sa kaliwa ko, eto may palapit sa atin na isang kanlay. At buti na lang napaka-curious na isda. Pagka-close natin ng gap sa kanya, tinira na natin to. Baka tirahin pa ng iba. At ayun, napakaganda naman ng patama natin. At eto lang yung nahuli natin ngayong hapong ito. Isang kanlay, Maori Sea Perch, 3 kg on scale. Ayos na rin, goods na rin to. At least hindi tayo na zero. May nahuli pa rin tayo kahit medyo madilim na yung ilalim ng dagat. Maraming salamat nga pala sa mga subscriber natin dyan, sa mga supporters natin dyan, sa mga commenter natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa munting channel ko. Hanggang susunod nating episode. God bless you all po. Maraming salamat po.